Ayan. So, hi everyone. We're gonna do another vlog. Medyo mabilis lang to. It's Matthew chapter 7 verse 12 lang po. Please open your Bible, no? Ayan. Very important rule yung topic natin ngayon. Yun yung pinaka-topic, no? Ang sabi dito, do for others what you would want them to do for you. Gawin mo sa iba ang gusto mong gawin nila sa iyo. No? This is the meaning of the law of Moses. Ito ang ibig sabihin ng batas ni Moses, nung nasa batas ni Moses, and the teaching of the prophet, at ang mga turuan ng mga propeta. Yan, sobrang ikli lang, no? Ibig sabihin, kung anong gusto mong gawin sa iyo, gawin mo rin sa iba, no? Parang ano yan kung anong ayaw mong gawin sa iyo, wag mo rin gawin sa iba, ganon, no? So, napaka-ikli lang nung verse natin, pero very impactful and meaningful, no? Ibig sabihin, kung gusto mong pakitaan ka ng maganda ng kapwa mo, pakitaan mo rin sila ng maganda, no? Huwag tayong, kumbaga, kung magsasalita ka ng hindi maganda sa tao, huwag mong gawin kasi ayaw mo rin naman gawin yun sa iyo, 'di ba? Kung gagawa ka ng masama sa kapwa mo, 'di ba? Halimbawa, may jowa ka, o yan ganyan. Tapos yung jowa mo, maayos naman, matino, pero ikaw parang nag-iisip ka na betray sa kanya, 'di ba? May gusto ka pang gawin na iba, parang gano'n, gusto mo pa mag-explore, yan, no? Pero sinasabi nga sa verse na 'to na pagka gano'n yung iniisip mo, 'di ba? Parang yun yung ayaw mo rin na mangyari sa iyo. So, wag mong gagawin sa iba. Yan. No? Ano pa ba? Sa school, no, mga kabataan natin, mga estudyante, marami kasi sa atin na minsan walang respect, no? Walang respeto sa ating mga nakakatanda. May respeto lang sa teacher. Pero sa magulang wala, 'di ba? Walang respeto sa mga elderly natin, no? So, kung gusto mong respetuhin ka, respetuhin mo rin sila, 'di ba? Kung gusto mong pakitahan kanila na maganda, pakitahan mo din sila ng maganda, 'di ba? Alangan naman pakitahan mo sila ng hindi maganda tapos ine-expect mo pakitahan kanila ng ano, 'di ba? So ganun din 'yun. Parang do what you want others to do for you, 'di ba? O ano yung gusto mong gawin sa iyo, yun ang gawin mo dapat sa iba, no? Hindi ka baliktaran, no? Huwag natin siraan yung ating kapitbahay. Huwag natin silang punan, no? Huwag tayong mag-criticize, no? Huwag natin silang punahin, no? At para hindi din po tayo mapuna, 'di ba? Para hindi tayo din ma-criticize, 'di ba? Para hindi din tayo no? So, huwag tayong gagawa ng masama sa ating kapwa, 'di ba? Pag nakagawa, humingi na kayo ng tawad, no? Kasi wala talaga yung si Papa G, alam niya lahat 'yan. So, wala kang lusot, no? Wala tayong lusot. So, hindi tayo pwedeng basta-basta na lang, no? Na kung anong gusto natin, yun ang gagawin natin. We have to always think about other people, yan. At kung ano yung feelings o mararamdaman ng tao na ginagawa natin ng bagay na yun, no? Halimbawa, kanina, di ba? Maraming magjowa. Yan, binitray ka ng jowa mo. Gusto ba nung jowa mo na nagbetray sa'yo, i-betray mo rin siya. Parang ganun. Syempre ayaw mo, 'di ba? Pero kung nangyari man 'yun, nasa sa inyo na 'yan. Iba-iba po tayo ng acceptance kung paano tayo niloko, 'di ba? O paano tayo nanloko. Kasi it's two-way around. So, pero make sure kasi yung consequences ng mga ginawa mong actions, may balik po 'yan, no? Mare ngayon niloko mo siya. In the future, o nasa loob niya pala, tanggap niya na pala, at ready na siya para sa iba, para sa hinaharap niya. Kung gusto niya maging siya na lang, no, walang partner, 'di ba? O kaya naman kung gusto niya na lang na mag-iba na rin ng mag-iba na rin ng situation sa buhay, ayaw ka na niya makasama, 'di ba? So, ganun yun. Kaya mag-iingat po tayo. Hindi po lahat ng panloloko natin o pag binibetray natin yung mga mahal natin sa buhay, matatanggap nila. Paano kung hindi nila natanggap? 'Di ba? Paano kung ayaw na nila? Magugulat ka na lang. Meron mga kaibigan ako, nagugulat na lang sila.
isang beses lang naman, ganyan, ganyan, no? Sinasabi nila isang beses, pero minsan multiple times na yung tao na yun, no? And akala niya matatanggap siya ng asawa niya, ng misis niya, ng mister niya. Hindi niya alam, nasa edge na pala, nasa dulo na pala ng hangganan yung partner niya, no? So yun, nasa huli talaga yung pagsisisi. Kaya mag-ingat po tayo sa mga ginagawa po natin, no? Tuloy-tuloy yung kamalasan. Actually, nung nahuli, nawala na siya nung nahuli siya, lumayo sa kanya yung asawa niya, yung family niya, pati mga anak. Tapos, yung pati trabaho, nawalan siya. Lahat na lang nawala, no? Ang pinakakinakapitan niya ngayon, si Papa G. Pero, nasa huli po talaga yung pagsisisi. At, ang hirap na hirap po siya i-revive yung family. Halos, ayaw na siyang, i-entertain talaga ng wife niya. Hindi talaga matanggap, no? Yung ginawa niya kamalian. Kaya, ito po, pagpapaalala sa inyo, na hindi po lahat ang tao po iba-iba, no? Hindi po lahat kayang tanggapin yung kalokohan na ginagawa nyo. May times na magigising yan at magugulat ka na lang isang araw, ayaw niya na rin sa'yo. 'Di ba? Yung pinakagusto mo pala. Yung akala mo pag tumawid ka sa kapitbahay mo, yun yung gusto mo. Pero yung not knowing, not realizing na hindi pala yun yung gusto mo. 'Di ba? Yung thrill lang pala nung yun ang nagustuhan mo. Pero the fact of the matter na nangyari na lahat yan, wala na tayong magagawa, no? The only thing that you can do is ask for God's forgiveness, lalo na yung sa tao na sinaktan nyo o nasaktan nyo, no? Yun na lang po. So, let's pray. Kasi hindi ko na po pahabain itong video na to dahil marami pa tayong gagawin. So, Heavenly Father, we come to you today. We're seeking healing and restoration for the sick and weary. Remove their pains and grant them healing miracles with your mighty hands. Help them to know that you don't give trials we cannot face because we never face them alone. Through the power of your name, I destroy, cast down, shattered any stronghold that is keeping them from living complete freedom and victory in you. Calm their timid hearts and bring rest to the weary places. Sundan niyo po ako, Ama. Humihingi po ako ng tawad sa lahat ng kasalanan ko. Hindi ko na po uulitin. Pumasok po kayo sa aking puso. Gagawin ko po kayong Panginoon at tagapagligtas. In Jesus' name we pray. Ayan, so maraming salamat po sa lahat ng sumabay sa ating video, sa ating dasal, at sa nanonood nitong ating mga medyo mahina yung ilaw dito sa amin sa room na to kasi parang naging na to, parang naging bodega na namin to. So sorry talaga. So aside from that, sa lahat po ng mga viewers natin, sa ating mga taga-subaybay, thank you po at thank you for sharing and liking yung ating mga videos. At sa mga tao na you think na kailangan po itong mga ating mga paalala yan. Paki-share naman po or sa kanila baka they need some encouragement at saka tong prayer din po. Maybe they would want for us to pray for them. You can put it doon po sa ating comment section down below. Meron po doon comment section. Maglagay po kayo ng mga prayer requests. Marami po kaming pastor sa aming churches. We have 3 pastors dito sa aming daughter church. Meron pa rin po kami mga pastor sa mother church, no? So anything or any prayer request, nagtumatanggap po tayo niyan ng mga prayer request nyo. Aside from that, ano pa ba? Ayun, by the way, if you guys would want or would be needing a volume orders for any Bibles, nagsusupply din po ang ating church ng mga Holy Bible like this. Yan. This one is, yan. Easy to read. Pero marami pong version that we are able to provide for you guys, lalo na sa ating mga kaibigan na gusto po pamigay ng Bible. You cannot buy a Bible in bulk orders. Kailangan nyo mag-attend pa kayo ng mga seminars or anything bago kayo ma-providean ng mga publishing company, no? So if you want, you can order it with us. Sila pastors po have already attend the seminars and everything for you guys para mapabilis po yung mga processes na kailangan nyo. And we're also willing for other companies na mga gusto po ng mga Bible study. We also have some of our pastors who could do
probably a Bible study in your company kung kaya mapuntahan, we can schedule it din po, no? So any donations, will be very happy to accept it, may it be in kind or kaya na po baala, no? So we have our GCash number. My name is Boots Melanie Ong. Our GCash number is 0920-234-2275. Yan. 0920-234-2275. Ayun po. Sa anyone who wants to donate para po makatulong sa ating church, sa ating community, sa aming mga pasyente na lalo-lalo na po na nangangailangan ng tulong ninyo. Sobrang kapos po sa buhay, wala pong even pang food lang po nila or milk sa mga bata, no? Would be a great help kung makakapag-donate po tayo. So thank you and I hope to see you in the next video. Ciao!